Good morning! Nagbabalik po ang Panahon TV. Sa pangunguna po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, National Disaster and Risk Reduction Management Council o NDRRMC, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ng United Nations Development Program o UNDP noong Lunes ay inilaunch ang The Valley Fault System Atlas. Sa paglalayong maihanda ang mga Pilipino sa posibleng pagtama ng malakas na lindol, taglay po ng handbook na ito ang iba't ibang map sheets na sakop ng East and Valley and West Valley Fault. Kabilang po sa West Valley Fault ang Quezon City, Marikina, Makati, Pasig, Taguig, Muntinlupa, Bulacan, partikular na po sa Doña Remedios Trinidad, Norzagaray at pati na rin sa San Jose del Monte. Kasama rin po ang Rodriguez Rizal, San Pedro, Biñan, Santa Rosa, Cabuyao at ganun din ang Calamba, Laguna at pati na rin po ang ilang bahagi naman ng Cavite, dyan po yan sa Carmona, General Mariano Alvarez at pati na rin sa Silang. Habang sa East Valley Fault, kasama naman dito ang Rodriguez at pati na rin ang San Mateo Rizal. Narito po ang mga inaasahang epekto o pinsalang maaaring idulot kung sakali man na gumalaw na ang nasabing fault systems. Higit 30,000 tao ang maaaring mamatay. Magdudulot din po ito ng pagkasira ng 4,000 tubo ng tubig. Maaari ring magkaroon ng pagsuspinde ng mga biyahe sa daungan. Pinsala sa higit 100,000 katao. Maaari rin pong magkaroon ng pagkasira ng 75 kilometro ng telecommunication cables. Higit 1,400 paaral naman po ang maaaring masira habang posible rin ang pagguho ng 40% ng tirahan at gusali. Malaking epekto rin po ang madudulot nito sa electrical power cables at posible pang gumuho ang 177 ospital. Samantala, bukod po sa mga ito, inaasahan rin ang panganib ng sunog, pagguho ng lupa at ganun po ang liquefaction o yung pag-aastang malatubig ng lupa. Panatilihin po natin ang pag-alam sa iba't ibang impormasyon upang maging handa rin tayo sa panganib ng malakas na lindol. Samantala, maraming malalakas na lindol na rin po ang tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Ilan lamang dito ay ang magnitude 8.3 na lindol na tumama sa Panay Island noong January 24, 1948 at ang latest naman po yung magnitude 7.2 earthquake na tumama dito sa Bohol nito lamang October 15, 2013. Ang lindol ay isang natural disaster, ibig sabihin hindi pwedeng pigilan pero pwede namang paghandaan. Narito po ang mga dapat gawin kapag naabutan ng lindol sa loob ng bahay o sa loob ng isang gusali. Tandaan po natin ang duck cover and hold. Una, agad na yumukos sa may palapag. Ikalawa, magtago po sa ilalim ng matibay na lamesa. At ang ikatlo, manatili rito hanggang sa tumigil na ang pagyanig. Paalala po ng PHIVOLCS, maaaring makaranas pa rin ng aftershock kaya naman maghanda at pumunta na sa mas ligtas na lugar. At bilang parte rin po ng paghahanda, inilatag na rin ang mga lugar na pwedeng puntahan para sa evacuation. Kasama po dito ang Caloocan, Valenzuela, Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Pasig, Marikina, Manila, Malabon, Navotas, Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Parañaque, Pateros, Taguig at ganun din ang Pasay. Para naman sa evacuation camps para sa mga affected residents, kasama po rito ang Veterans Memorial Golf Course, University of the Philippines Diliman, LRT2 Santolan Depot, Marikina Boys Town, Red Cross Marikina, Ultra Pasig, Intramuros Golf Course at ganoon din po ang Villamor Air Base Golf Club. Tandaan po natin na dapat nga po tayo maging informed tayo sa mga ganitong impormasyon para po sa atin mismong kaligtasan. Mamaya po makakasama na po natin ang isang weather forecaster na Pag-asa. Magbabalik pa po ang Panahon TV.